Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pa't hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 10 linggo sa karaniwang panahon. Isang malaking tanong na kailangan nating masagot sa araw na ito, ang tanong na, nasaan ka ba ngayon? Tanong ninyo ay yung katabi ninyo, nasaan ka ngayon? Kapag sinabi niyong nandito po sa loob ng simbahan, yan, di ang talino mo lang. Di ba? Pero yung tanong ng Panginoon dito sa aklat ng Henesis, sa mga unang sa lalaki no, na kanya pong nilikha, nasaan ka? Saan ka naroroon? Ito yung state of mind, ito yung status mo sa buhay, kalagayan mo sa buhay. So nasaan ka ngayon? Kapag ito hindi mo rin kayang sagutin, malaki talaga ang problema natin. Unang-una ng tanong dyan, no, laging yung, who am I? Sino ako? Pag hindi mo nasagot yan, may problema tayo dyan. Yung pangalawa, kapag yung nasaan ka ngayon? Bakit ba hinahanap ng Panginoon itong lalaking ito?
Pero wala namang nakakaligtas sa Diyos. Alam niya, kahit sa loob ka ng kuweba, alam niya na naroroon ka. Pero bakit hinahanap ng Panginoon itong lalaking ito? Kasi mismong yung lalaki, yung tao ay hindi niya na alam kung kung nasaan siya. Dahil malinaw naman na ang tao nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. At alam ng Diyos, alam din ng tao, inilagay ng Diyos ang tao doon sa kanyang inihanda, sa kanyang nilikha ng Diyos sa daigdig. So, walang makakatago sa Diyos. Pero bakit ang tanong, nasaan ka? Saan ka naroroon? Alam kasi ng lalaki na meron siyang nagawang mali. Kasi sabi po sa usapan, bakit ka nagtatago, di ba? Nagtago po ako kasi narinig ko kayong paparating. At nahihiya siya dahil siya ay hubad. Kaya sabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyong hubad ka? So alam na rin ng Diyos, bakit? Kumain ka ba ng ipinagbabawal? O imbis na akuin, imbis na sumagot na lang, opo, sorry po, hindi Anong ginawa? Kasi yung babaeng binigay mo sa akin, pinakain ako Kaya ngayon, babalik ko ulit. Nasaan ka ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Ano ang tumatakbo sa utak mo ngayon? Ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Maging totoo lang tayo. Kasi hindi ka matutulungan hanggat magtatago ka ng magtatago. Nagtatago ka sa makeup, nagtatago ka sa lifestyle, nagtatago ka sa relasyon. Sa kung saan-saan tayo po pwedeng magtago. Pero yung totoo, alam mo, mayroon kang nagawa. At hindi rin makakabuti kung isisisi mo ng isisisi sa iba kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, kung nasaan ka ngayon, dahil desisyon mo yan. Kaya mahalaga po, sino ang pinakikinggan mo? Sino ang pinakinggan mo kung bakit ganyan ang buhay mo? Kung sabihin mo man na miserable ang buhay ko, kaninong kasalanan? Sa magulang? Kasi naghiwalay po ang magulang ko Nag-divorce sila, nag-anal sila. Kasi namatayan kasi nawala po yung pag-asa namin nawala yung breadwinner namin. Kanino? Stop blaming others. Be responsible. Be accountable. Kahit sabihin na natin na peer pressure po, na-pressure lang ako Still, at the end of the day, it is your choice, it is your decision. Buhay mo yan. Nabuhay ka. Yung lungkot natin, lagi natin sinisisi sa iba. Yung miserableng buhay mo, gusto mong isisi sa magulang mo. Pati pagkakasakit mo, gusto mong isisi sa lipunan. Sino ba nag-take? Sino ba nagdesisyon? Hawak mo na yung pills. Sino ba nag-take? Nandiyan lang yan. Mananatiling nandiyan yan, pero ikaw magdidesisyon. Kukunin mo ba? Lulunukin mo ba? Iinumin mo ba? Sino nagsabing sumama ka dyan sa lalaking yan? At magpabuntis. Isisisi mo sa kanya, binuntis po ako O sinong tumihaya? Tapos ngayon, kawawa naman ako. Sabihin na naman yung mga lalaki, natukso po ako O bakit?
Paano ba yung proseso ng panunukso para hindi ka makaiwas? Sinabihan ka lang na pogi, sinabihan ka lang na you deserve someone. Pinakinggan mo eh. O di ayan. Kaya dito po no, sa ebanghelyo natin, kahit anong sabihin ng ibang tao, sabi kay Jesus, nasisiraan na ng ulo yan. Sino mga nagsabi niyan? Sabi dito, mga kasambahay. Kasama niya doon sa lugar kung saan siya lumaki. At ang sabi, nasisiraan ng ulo yan. O, ano ang sabi ng ibang mga tao pa doon, yung mga iskriba, mga nagmamarunong, kampon ng demonyo yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, nasisiraan ka na ng ulo. Yeah. O, yung isa, sabihin nyo nga, kampon ka ng demonyo. Lagi, anong gagawin mo kung may marinig kang ganon? Anong gagawin mo? Doon kasi yan eh. Ano ang ginagawa mo at gagawin mo kung meron kang mga maririnig na talagang nandyan yan, mga toxic na tao, nandyan yan. Tinuloy lang ni Jesus, di ba? Kung sino tayo, ano tayo ngayon, dahil yan sa mga influence ng mga taong pinakinggan mo. Instead na makinig ka sa salita ng Diyos, ang salita ng taong pinakinggan mo. Kaya ngayon, di ba, anong usapin natin? Ang sabi ng tao, okay lang, no? Tayo na lang, nakakainggit naman. Tayo na lang ang wala pang divorce. Joy na tayo. Para mas happy. Happy si asawang babae, happy si lalaki, pwedeng pumatol ulit sa iba. Kasi sabi ng tao, okay lang, para masaya. Kaya yung mga tao nakikinig, oo nga, yes, to divorce tayo, dapat. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ng Diyos? Huwag paghiwalayin ang tao. Ngayon po, no, tabi-tabi po, no, pero hindi tayo against, no, and we welcome all. We welcome all gender. Pero anong nangyayari? No, kukunsin yan, Pride Month. Pride Month. Alam niyo ba yung pride? Kasalanan ng demonyo yung pride. Pero pinagsisigawan natin, it's okay. Tapos kanino naman natin isisisi? Nangyayari sa paligid natin. Yung morality natin. So, sino ang pinakikinggan natin? Sana katulad ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, no, na kanyang ipinapahayag ngayon. Dati yung buhay niya kasi nakikinig siya doon sa mga Hudyo. Doon sa mga leader, nakikinig siya na masama si Kristo. Kaya lahat ng sumusunod kay Kristo, pinapatay niya. Kasi nakikinig pa siya doon. Pero nung mapakinggan niya si Kristo na nagsalita sa kanya, siya ngayon nagiging tagapagpahayag ng mabuting balita. Nagtatanggol ng pananampalataya. So ngayon, kanino ka makikinig? So, it's up to you po, no? Kung papakamot ka lang ng ulo eh. Kasi ang hilig natin magdrama. Puro emote. Pero ayaw mo naman makinig kay Jesus. Diba? Paulit-ulit lang yung cycle ng buhay mo, di ba? Inuulit-ulit mo lang. At hanggat hindi mo inaako, hindi mapuputol yung cycle ng kahirapan o paghihirap natin. Pero ang gusto ng Diyos, mas maging maayos ang buhay natin. At magiging maayos lang yan, gaya ng sinabi niya sa dulong bahagi, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos
Yun ang kanyang ina at mga kapatid. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya.